Kay magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapamuso. Kung naalala niyo po nung ating New Year's fasting, first week yata yun ng January, nung nasa ikatlong araw po tayo ng fasting natin, ang topic natin, kung naalala ninyo, yung si Jesus ang dapat makita sa atin. Naalala niyo ba yun? Ayan. Tapos po, doon sa last part ng prayer, nakalagay doon, dalangin nawa ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong kabutihan at kabanalan. Nung ito po ay nabasa ko, dito lumabas yung devotion natin ngayong gabi. Kinonfirm po ng Panginoon na paano magiging reflection tayo ng Diyos sa ating kapwa. At naisip ko, total, hindi pa naman tapos yung January, magandang pag-usapan yung paano kaya na itong taon na ito at yung mga susunod na taon, mag-reflect ang Diyos sa akin. Kaya ang topic po natin sa gabing ito ay shining through the years. Ayan. Or shining throughout the year. Paano kaya tayo mananatiling lumiliwanag sa buong taon na ito? Basahin po natin yung Isaiah chapter 60 verse 1. Okay, tayong lahat. 1, 2, 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ayan. Kailan daw makikita yung glory o yung liwanag ng Lord kapag tayo ay bumangon, magliwanag? Ayan. Wala naman sigurong liwanag na madilim, no? Kaya nga liwanag eh. Pag liwanag, nakikita ng lahat. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Samahan po kami sa aming maiksing devotion sa gabing ito. Pangunahan po kami. Mangusap ka sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, meron lang po tayong tatlong maiksing puntos. Sana maiksi nga. Para tayo ay magliwanag sa buong taon na ito. Unang-una, number 1, 1, 2, 3. Ayan, yung simpleng pagiging masayahin lang, no? Yung simpleng lagi kang nakangiti sa bawat araw, hindi natin alam pala na sa pamamagitan daw ng ating ngiti, ng ating pakikisalamuhan ng masaya tayo nakapag-serve tayo kay Lord. Alam niyo po ba, nung ako'y nag-i-scroll, no, napangiti ako sa batang ito. Ayan. Nakita niyo ba yun sa Facebook? Siya siya ay si Derek C. Lanchanhima ng India. 6 years old lang yan. Alam niyo itong batang ito, nasagasaan, nung nagbabike siya, nasagasaan niya yung sisiw. No? Tapos, sa sobrang guilty niya na nasagasaan niya si sisiw, kinuha niya daw yung kanyang pera na naiipon na 10 rupees. Equivalent ng $0.12. Yung isang kamay niya, hawak niya yung sisiw, yung isang kamay, hawak niya yung pera niya. Tapos pumunta siya sa pinakamalapit na ospital. Ayan. Tapos, di ba, nakakangiti, ano? Tapos, nakiusap siya doon sa mga nurses na gamutin yung sisiw. Hindi niya, kahit alam niya na yung sisiw ay parang patay na, yung itsura niya, ayan, no? Ito yung pera niya, ito yung sisiw. Tapos mayroong isang nurse na nakakita sa kanya at napangiti. Napangiti siya sa itsura ng bata. Alam niyo, sobrang tuwa niya dun sa bata na napakaliit pang bata, meron na siyang malasakit dun sa sisiw. At nag-viral yon. Kinunan siya ng picture nung taong ito, tapos nag-viral. Sabing ganon, millions of lives daw yung natouch ng batang ito. At yun din yung naging dahilan na yung eskwelahan ng bata, pinarangalan siya, no? Binigyan siya ng certificate ng pagiging huwarang bata. So, nung nabasa ko to, napangiti ako, sabi ko, yung mga simpleng, yung mga simpleng kabutihan ba, nagpapangiti ng tao, nalalighten up ka eh, parang gumagaang sa'yo ang buhay. Pero mas napangiti ako dito, no? Next slide, please. Ayan, yung tinatawag ng resto, na hanging coffee. Yung writer nito,
minsan ay pumunta siya sa so nga pala, ito ay nangyari, no, sa Italy. Sa capital ng Italy, yung Naples, no? O yung Naples, whatever. Nagtaka siya, yung writer nito, nagtaka siya kasi meron daw mag-couple na bumili ng kape na limang kape. Dalawa lang naman sila. Tapos ang sabi nung couple na yon, sabi niya, yung tatlo, hanging coffees. So, hindi alam nung writer na to, ano ibig sabihin ng hanging coffees. Tapos sabi nung nandun sa loob ng resto, just observe. Tapos marami pang mga customer, bumibili sila ng sobra, tapos sasabihin nila, para yan sa hanging coffee. Tapos ang ginagawa pala nung pinaka-waiter doon, halimbawa, 5 binili ko, yung 3 hangin ko, isasabit dito, 2 may sabitan dyan. Tapos kapag may pumapasok daw na yung mukhang pulube, ang unang tatanungin daw niya, meron bang hanging coffee para sa akin? Tapos ang gagawin daw nung pulube o nung mahirap, kukuha siya ng isang resibo. Yun na yun, bayad niya. So, yung kagandahang loob na to ng restaurant na ito ay nagpasaya, nagpangiti sa maraming mga mahihirap, mga nakatambay na tao na gustong magkape pero wala silang pangkape. So, dahil diyan sa kabutihan ng resto, sumikat yung resto na yon at inabot niya yung iba pang mga cities daw sa paligid ng Italy. At dahil nakapagpasaya sila ng mga tao, ang ginawa ng ibang mga city, ni-level up nila, hindi lang siya hanging coffee, may kasama ng sandwich. O, diba? So, lahat ng mga inaabot daw ng gabi, nagugutom, walang pera, pupunta sila diyan, titingnan nila yung wall, kung merong mga nakasabit na resibo. Kukuha sila ng isa, yun ang ibabayad nila. May mga tao na nagbayad na nun para sa kanila. Imagine ninyo, mga simpleng-simpleng mga paraan, nakakapagpangiti, nakakapaglingkod pa sila sa kapwa nila. Isipin niyo, tayo kayong mga Kristiyano, paano kaya natin magagawa yung mga ganyang simpleng paraan? Ang isang nakikita ko dito, yung, alam niyo, sapat na yung makita ng mga tao sa paligid natin na lagi tayong nakasmile. Di ba? Ang laking, ang laking magandang aura pag nakikita lagi ikaw nakangiti. Tapos yung mga simpleng bagay lang ng pagdampot ng basura, pagtulong ng pagbubuhat ng bag, nung makikita mo kasama mo sa church na mabigat ang bag, bubuhatin mo. Mga practical type na ang paglilingkod hindi lang naman siya sakop ng ministry. Diba? Yung kagandahang loob mo, yung pagbibigay mo ng isang salop ng bigas, o isang takal ng bigas, sa gustong magmerienda, pagbibigay mo ng malamig na tubig, yung mga simpleng mga bagay na yan, magpapangiti yan ng mga tao. At pag nagpangiti ka ng tao, liliwanag ka sa paligid mo. Pangalawa daw, paano daw tayo mag-shine? Number 2 ay love and forgive. Kumparahin natin yung dalawang magkaibigan. May magkaibigan na nagkagalit. Nag-away sila sa publiko. Nagkagalit sila. Tapos nagbati. Nalaman ng mga tao sa paligid. May isa namang pares na magkakilala, pero hindi sila talaga magkaibigan. Acquaintance lang. Hindi sila close. Nag-away sa publiko. Tapos nagbati. Sa dalawang partner, sino yung mas nag-shine? Yung magkaibigan na super close, nag-away, nagbati? O yung hindi masyadong close, nag-away, nagbati? Sa dalawang ito, sino ang magliliwanag sa kanila? Sa palagay nyo? Yung hindi masyadong close. Diba? Bakit kamo? Kasi mas madaling magpatawad kapag mahal mo yung tao. Yung super close mo, diba? Pero kapag hindi mo naman close, okay lang sa'yo kahit hindi mo siya mapatawad Kasi hindi ka naman masyadong attached sa kanya. Pero pansinin natin, sino ang mas kabibiliban mo? Alba ako, hindi ako Kristiyano.
Nakita ko to, 4 na Kristiyano. Pare-pare mga Kristiyano. Nakita ko kung paano sila mag-away. Siyempre ako, mas mabibilis ako doon sa Kristiyano na hindi masyadong close. Kasi may isip ko, kaya nilang magpatawad kahit hindi nila mahal yung tao. Kaya nga, di ba, mas mahirap nga daw patawarin yung kaibigan. Okay, ngayon gawin natin ganito. Maigsi lang to, no? Activity muna tayo. Yuko kayo lahat. Nakayuko ha, hindi nakapikit. Nakayuko lang. Magtatanong ako, tapos sagutin nyo lang sa isip nyo, ha? Kung halimbawa, kayo yung tipo ng tao na nakapagpatawad na, ha? Nakapagpatawad. Sagutin nyo sa isip to. Sino sa inyong dalawa ang gumawa ng paraan para magkabati? Pangalawa, ikaw, ano ang ginawa mo para makapag-patch up kayo? Pangatlo, masaya ka na ba ngayon o may kulang pa? Okay. Kalawang set ng tanong, halimbawa hindi ka pa nakakapagpatawad, may sama ka pa ng loob. Hindi kailangan kaaway mo siya ha, basta may nakasamaan ka ng loob ng 2025. Sagutin mo ito sa isip mo. Sino sa inyong dalawa ang ayaw talagang makipagbati? Pangalawa, ikaw, ano ba dapat ang ginawa mo sana? Pangatlo, masaya ka naman ba kahit parang may gap pa rin kayo hanggang ngayon? And last question, anong plano mo pagkatapos mong marinig ang tanong na ito? Okay? Okay. Oh. Lahat tayo may nakasamaan tayo ng loob, 'di ba? Nung 2025, hindi kinakailangan nakaaway eh. Pero may nakasamaan tayo ng loob. Ako, ang dami ko nakasamaan ng loob. Pero ang magandang bagay, mas maluwag sa pakiramdam kung bukod sa iniwanan mo yung 2025, tinanggal mo rin yung sama ng loob mo dun sa taong yun. Mas giginhawa ang pakiramdam mo eh. 'Di ba? Kung hindi ka man niya napatawad, at least ikaw, magaang yung pakiramdam mo para sa kanya. Kasi yung minsan katwiran natin, ayaw naman niya akong patawarin, edi pasensya siya. Hindi ganun eh, no? Mas magkakaroon tayo ng ginhawang pakiramdam kapag naano tayo eh, natanggalan tayo ng bigat ng loob. So, sa ganitong paraan, mag-shine tayo throughout the year. At lalo na kapag nalaman ng mga kasama natin sa church na, ay, ang galing, no? Napatawad niya yun. 'Di ba? Hahanga sila sa atin. Last point natin, ito, talk and share. Ito ang pinaka mabisang paraan, no, para mag-shine ka. Ikaw mismo magsalita at mag-share. Bago ko ipagpatuloy yung aking paliwanag, panoorin muna natin to, no. Nakita ko ito sa Facebook, eh. Hindi ko alam kung siya, ayan, sige. Hindi ko alam kung Kristiyano siya, no, pero magandang vibes, eh. Sige, panoorin. Excuse me, can I ask you a question? Yeah. Okay. If you see the sunset, what is the first thing that comes out of your mind? Creation. Oh, what kind of creation? God's creation. Oh, you believe in God? Yeah. What makes you believe in God? Just look at this. Oh, What makes you not believe in God when you see this? oh, amazing. How many times you pray? 2 times a day. Amazing. Are you grateful today? I'm so grateful What makes you grateful? that I'm alive, you know? Yep, you're right. Oh yeah, what's your name? I'm Leah, Leah, where you from? Germany. Germany. So Leah, if you could change one thing in this world, what would you change? Negativity. In what terms and what context? I would just want everybody to have like a more positive mindset and to appreciate the small things in life and just have peace, inner peace. How do you realize that to people? How do you make that happen? If you had a chance to make it happen, then how do you do that? Maybe tell them about the importance of gratitude. How just to tell them they should appreciate the small things in life and also to not think about too much, you know, don't focus on the future so much, just like live in the present, appreciate what you have, appreciate that you're alive, appreciate sunsets. For you, for me.
sabi nung nag-interview, paano daw niya magagawa na ma-appreciate ng mga tao, magkaroon ng positivity yung mga tao? Ano daw yung pwede niyang gawin? Ano yung sagot ng babae? Ba't tinanong nung nag-interview, paano mo magagawa na maipaturo sa mga tao na maging positive sila, wag silang maging negative? Just ano raw? Hindi, paano nga maanalaman nila yung gratitude? Ano daw ang sasabihin niya? Sabi, nakalimutan nyo na. Sabi, just tell them. Di ba? Ang linaw na sinabi ng babae, I will just tell them that life is ganyan, that ganyan. Just tell them. Hindi niya kinakailangan mag-effort na ipakita pa yung sunset, dalhin pa siya sa luneta, or ipakita pa yung ganda ng just tell them. So, ibig sabihin, tayo bilang mga Kristiyano, napaka-importante ng nagsasalita tayo sa mga tao. Pag may problema, just tell them. Kaya ano ka ng Lord, ganyan. Just tell them. Yung simpleng mga usapan lang, makakapag-share ka, makakapagpasaya ka ng tao. Nung napanood ko to, natuwa ako eh. O nga tingnan mo nga lang yung sunset, sabi niya, sinong hindi makakaalam na may walang Diyos, yan lang sunset, nagpo-prove. Ito, alam ko hindi siya Kristiyano malamang. Kasi ang sagot niya dun sa dulo, paano mo magagawa yan, although nagpipray naman siya. Pero yung heart niya, naniniwala siyang may Diyos. Bakit? Sabi niya, titingnan mo lang yung creation ng God, maniniwala ka ng may Diyos eh. Di ba? Tapos siya, kahit hindi siya Kristiyano, sinasabi niya sa mga tao na lighten up your load, wag kang maging negative, bla bla bla. So sabi ko, di lalo pa kaya tayo sa ating mga Kristiyano yung hindi tayo magkaroon ng ganong attitude na pwede nating ma-lighten up pala ang load ng mga tao sa paligid natin. Basta kausapin natin sila, sabihin natin sa kanila yung ganda ng buhay, lalo na kapag mga may problema. Hindi mo kinakailangan mag-preach. Hindi mo kinakailangan magturo ng mga dokorina, magsabi ng maraming mga verses. Sabihin mo lang sa kanya, ganito, mahal ka ni Lord, yung may pag-asa, mga simpleng mga salita, sa mga out of nowhere na discussion, sa mga simpleng usapan, just tell them, talk to them, malalighten up na yung kanilang mundo. So, yan yung 3 bagay para mas mag-shine daw tayo sa taon na ito. Unang-una, pangalawa, pangatlo, yun. Sana tayo mga Kristiyano magkaroon tayo ng 3 ganyang attitude para sa buong taon magliwanag tayo. Okay? Salamat po, Panginoon, sa napakasimpleng mensahe mo sa amin na ipinaabot sa gabing ito. Alam namin, Panginoon, na kami pong mga Kristiyano, mga anak mo, dapat kami po ang kinakikitaan ng positivity, ng pananampalataya, ng pag-asa. Kami po ang mga Kristiyano dapat ang makakakitaan ng kagalakan, ng kasiyahan, ng pagiging masayahin. Panginoon, yung makita sa amin ang aura ng aming Diyos na buhay, kaya kami masaya, kaya magaan ang aming pakiramdam, nakakangiti kami, and in so doing, nakakatulong kami sa mga tao, sa mga simpleng mga paraan lang, at kami ay nakakapagsalita mula sa aming puso kung gaano kakabuti sa buhay namin. Hindi namin kinakailangan maging sikat, maging flashy, maging maganda, maging pogi, maging mayaman para makita kami ng mga tao sa paligid namin. Ang simpleng ngiti, paglilingkod, pagiging positibo, sapat para makita nila, O Diyos, na kami ay may Diyos na nagmamahal sa amin, kaya kami masaya at kontento sa buhay. At dahil doon, Panginoon, magliliwanag kami, Panginoon, sa aming paligid. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.